Sa ibang balita, sa kulungan magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hinga ng pahayag ng media. Naku, nag-dirty figure pa po siya. Narito ang report. Balikan natin yung nangyari noon sa report ni John Roa. Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, nagdi-dirty finger. Kuha yan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu kaninang madaling araw. Kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 para sa kasong graft at malversation. Kaugnay yan ng maanumalang 96.5 million peso flood control projects sa Davao Occidental. Hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya pero humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong. Habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH umapilang sa Davao sila ikulong. Giniit ng NBI Central Visayas na walang VIP treatment. The courts have a regular visit, weekly visit sa jail facilities. In fact, we were informed by Judge Leco, they are conducting jail visits every week dito sa Lapu-Lapu City Jail. As assured na allowance special treatment. Enero, sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, sinabi niya na magandang simula ito pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control scandal. Dagdag niya, huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa kanyang mga anak para magpaawa. Anya, tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, John Roa, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.